Kamusta? Ngayong araw sa kasaysayan ng Pilipinas, ipinagdiriwang natin tuwing unang buwan na Mayo ang araw naman ng manggagawa o Labor Day sa English. At ngayong araw, ipapaliwanag ko sa inyong lahat kung bakit ba magkaiba ang manggagawang Pilipino at overseas Pinoy workers. Ang manggagawang Pilipino ay tumutukoy sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa loob ng Pilipinas. Sa mga opisina, pabrika, bukid, tindahan, o kahit sariling negosyo. Sila ang bumuo sa lakas paggawa ng ating bansa at sumusunod sa mga batas at regulasyon ng Department of Labor and Employment dito sa ating. Ang OFW o Overseas Pinoy Workers naman ay mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Kadalasan ay may kontrata at pansamantalang pananatili doon. Tinawag silang bagong bayani dahil malaki ang ambag nila sa ekonomiya sa pamamagitan ng mga padala o remittance. May sarili silang ahensya na nagbabantay sa kanila karapatan tulad ng Department of Migrant Workers at OWA. Ang paunahing pagkakaiba ay ang lugar kung saan sila nagtatrabaho at ang mga batas na sumasaklaw sa kanila. Okay, question for today. Kabilang ba sa mga manggagawang Pilipino ang mga sari-sari store owner? Totoo ba ito? O hindi totoo? Paki-ipaliwanag. Well, totoo naman ito. Okay. Pero seriously, totoo ito. Oo, totoo yan. Kasama sila. Ang mga may-ari ng sari-sari store ay kabilang sa tinatawag na informal economy o informal na sektor na mga manggagawang Pilipino. Una, nagtatrabaho sila kahit sarili nilang negosyo yan. Gumigising sila ng maaga, nagbubuhat ng paninda, nagbibilang ng pera at nagbubukas at nagsasara ng tindahan. Araw-araw. Trabaho rin yan at pinapawisan sila pala kumita. Number 2, bahagi ng ekonomiya. Malaki ang tulong nila sa ekonomiya dahil sila ang nagdadala ng produkto na malapit sa mga tao at nagbibigay ng trabaho. Minsan may kasama silang tauhan o pamilya ang tumutulong. Number 3, protektado ng batas. Kahit walang boses o employer sa taas nila, bilang negosyante at manggagawa, sila ay sakop pa rin ng mga programa ng gobyerno tulad ng DOLE at DTI. Maraming salamat sa pakikinig at paalam sa inyong lahat. Hanggang sa susunod.